Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga butihin niyong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng kaibigan kong si Mento. Palagi ko itong nakakasama, maging sa pag-aani man ng palay o hindi kaya ay tubo. Minsan, pati sa pag-aani ng mais ay nakakasama ko ito. Minsan ay dumadayo itong si Mento sa mga kamag-anak niya sa Dingal, Iloilo. Kapag nasa Iloilo ito, ang kanyang hanap buhay doon ay pagbubuhangin. Bali sumasama ito sa mga pinsan niya. Ganun kasi ang hanap buhay ng mga kamag-anak niya doon. Nangyari ang karanasan niya noong early 90s. Taghirap kasi noon sa lugar ng Guimaras kung kaya't tumawid ito at pumunta sa lugar ng mga kamag-anak niya sa Dingal. Maganda ang kita nila sa buhanginan. Tone-tonelada ang ino-order sa kanilang buhangin at bato. Magkakaiba ang mga presyo ng mga ito at ang umu-order sa kanila ay ang mga nagpapatayo ng mga gusali sa mismong syudad ng Iloilo. Kung kaya't naibibigay nito ng maayos ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At syempre, nabibili na din ito ang kanyang hilig. Walang iba, kundi ang sigarilyo at alak. Lingguhan ito kung umuwi sa may Guimaras para maghatid ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalo na pagdating sa pagkain at pera, dahil sa nag-aaral ang mga anak nito. High school at elementarya ang kanyang pinapaaral. Paminsan-minsan ay ang kanyang asawa at mga anak ang dumadalaw sa kanya sa may Dingal. Napaka-responsableng ama at asawa ni Mento. Pero nang tumagal na, ang kanyang asawa na naiwan sa may Guimaras ay natukso sa iba. Nagkaroon ito ng karelasyon at hindi rin iba sa kanya. At yun ay ang kanyang kumpare na kinuha niyang ninong ng kanyang panganay na anak noon. Walang kaalam-alam si Minto sa ginagawa ng kanyang misis. Isang araw, bumisita ang kanyang tiyahin sa lugar nila sa Guimaras. Napagkwentuhan kasi nilang tungkol sa mangga. At nagkataon na panahon na pala yun ng mangga kung kaya't naisipan ng kanyang tiyahin na magbisita sa kanilang lugar. Para alamin kung makakapamili pa siya ng mangga para ibenta sa kanilang lugar sa Dingal. Mura kasi ang mangga sa bayan ng Guimaras na noon ay sakop pa ng Iloilo. Pero nang dumating siya sa bahay nila Minto, iba ang kanyang nadatnan. Nadatnan nito ang asawa ni Minto na nakakandong sa lalaki. Samantalang ang mga anak nito ay nasa labas. Ang dalawang maliit na anak nito ay naglalaro habang kumakain ng chichirya. Imbis na tumuloy sa bahay, tinawag na lamang niya ang dalawang bata at tinanong kung sino ang tao na yon. Sumagot ang dalawang bata na yun ang kanilang tiyo Raul, ninong umano ng kapatid ng isa. Matagal na bang pumupunta yung tao na yun dito? Tanong niya muli sa mga bata. Opo, pero pag dito si Papa, hindi po pumupunta yan eh. Sagot ng dalawang paslit. Sige, yung pagkain para sa inyo yan ha. Wika nito sa mga bata at sabay na umalis. Magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman ng tiyahin ni Minto habang bumabiyahe pabalik ng syudad. Awang-awa ito sa pamangkin niyang halos hindi na nagpapahinga, maitaguyod lamang ang pamilya at makapag-aral ang mga anak. Samantalang ang asawa niyang sa halip na sana ay tulungan siya pero ayun, nagloloko. Bumalik ang ginang sa Dingal nang walang dala na kahit isang pirasong mangga. Nagtataka sina Minto pati ang mga pinsan nito kung bakit kagad itong umuwi na walang dala kahit isang piraso man lamang. Tinanong nila ito at ang nasagot lamang ng ginang ay kailangan na ni Mintong umuwi dahil kailangan siya ng kanyang mga anak. Bakit tiya? Ano pong nangyari sa mga bata? Basta, umuwi ka na Minto. Sasamahan kita sa pag-uwi mo. Sama din ako ma. Sabat ng pinsan niya noon na nasa 20 taong gulang.
Huwag na, kaming dalawa na lamang muna ni Minto. Bakit, Rosa? May nadatnan ka bang hindi ka aya-aya doon? Tanong ng kanyang tiyuhin sa asawa. Basta kami na lang muna ni Minto ang pupunta ng Guimaras ha. Sa kanya na lang malalaman pagbalik namin dito. Sagot ng ginang. Naguguluhan man ay nagligpit na lamang si Minto ng mga naipon niyang pasalubong para sa kanyang mga anak. Iniipon niya yun kapag nakakabili siya. Nang ganon ay patas niyang mabahagian ang kanyang mga anak noon. Naisip nilang ipagbabukas na lamang ang pag-alis dahil gabi na din naman ang mga oras na yon. Hindi na nakatulog si Minto sa kakaisip kung ano ang nangyari. Ayaw nitong bigyan ng puwang ang isipin niya na niloloko siya ng kanyang asawa. Malaki ang tiwala niya dito at may usapan silang magtulungan sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Kinabukasan, hindi pa man bumubuka ang bukang liwayway ay tinahak na ni Minto at ng kanyang tiya ang daan patungong sakayan ng Ceres na nasa bukana lamang ng daanan papasok sa kanilang tinitirahan. Sandali pa silang naghintay at dumaan na ang bus na kanilang sasakyan papuntang syudad. Mula sa terminal ng Ceres ay sumakay sila ng jeep papuntang Pantalan. At mula naman Pantalan, sumakay sila ng pump boat patawid ng Guimaras. Biglaan ang pag-uwi na yun ni Minto, kung kaya't walang kaalam-alam ang kanyang asawa. Saktong 4:00 ng hapon nang makarating sila sa kanilang lugar. Dali-dali silang dumiretso sa kanilang bahay. Sa daan ay nakasalubong niyang kanyang panganay na anak. Karga-karga nito ang maliit niyang kapatid habang umiiyak. Samantalang ang ikalawa naman ay nakasunod lamang sa mga ito. Pagkakita nila sa ama ay kaagad na tumakbo ang mga bata sabay yakap dito. O bakit mga anak? Ba't kayo umiiyak? Anong nangyari? Tanong ni Minto sa mga bata. Ay naman sa bata ay etong nanay nila ay nagkasagutan sila. Ba't ka nakipagsagutan sa mama mo? Hindi naman kaagad nakasagot ang mga bata sa tanong na yun ni Minto. Kung kaya't inakay na niya ang mga ito pa uwi. Nang malapit na sila sa bahay nila ay natanaw nilang nakasarado ang bahay na ito na tila ba walang katao-tao noon. Nasaan yung nanay niyo? Tanong niya sa mga bata. Nasa loob ho. Kasama si Ninong Raul. Ano? Nagulat si Minto pero kagad itong hinawakan ng kanyang tiya. Pinulungan na manahimik na muna at magmatsyag sa nangyayari sa loob nun. At yun ang ginawa nito. Lumapit siya sa bahay at meron siyang narinig na ungol. Sa galit ay bigla niyang hinampas ng kanyang braso ang bintana, sabay tawag sa asawa niya. Sabay ikot sa harap at bukas ng kanilang pintuan. Pero mabilis ang lalaki nun. Tumalon ito mula sa kanilang bintana nang walang suot na kahit anong saplot sa katawan. Si Minto naman ay naabutan ng kanyang asawa na hubot-hubad. Tatagain niya sana ito ng itak na nahugot niya mula sa ilalim ng kanilang upuan na kahoy pero mabilis siyang hinatak ng kanyang tiyahin para pigilan sa binabalak niyang gawin. Kung kaya't puro mura na lamang ang kanyang nagawa sa asawa niya. Ang mga anak naman niya ay nagsisiiyakan na nun. Anong klase kang asawa? Nagtatrabaho ako para mabigyan kayo ng magandang buhay. Mapag-aral yung mga anak natin. Ang buong akala ko maayos ang pamilya ko. Na napapakain ng maayos at inalagaan mo yung mga bata. Yun pala, iba yung inaatupag mo ha. Iba yung binibaby mo. Naluluwa sa galit ang sigaw ni Minto sa asawa. Ang tiyahin ay tahimik lang na inaawat siya pero mahahalata mo rin dito ang galit sa mga mata. Na tila ba'y unti-unti na yung nagbabago ng kulay. Pero nang marinig nito ang iyak ng mga bata, bigla namang bumalik sa dati ang mga mata nito. Si Minto naman ay niyakap ang kanyang mga anak, habang ang babae naman ay nakayuko lamang habang nagbibihis nun. Pinapili ito ni Minto kung sino ang kanyang pipiliin. Sila ba ng mga bata o yung lalaki?
At sa gulat niyang lahat, pinili ng babae ang kalaguyo nito. Doon ay mas lalong nagalit si Minto at pinalayas nito ang asawa. Dali-dali namang nagligpit ang babae ng kanyang mga damit na tila ba wala na itong pakialam sa mga bata, na noon ay pinipigilan siyang umalis ng pangalawa at ng bunsong anak. Hinahayaan lamang ni Minto ang mga bata. Sinasama sila ng kanilang ina pero wala ni isa sa 3 bata ang gustong sumama. Umalis ang asawa nito bitbit ang kanyang bag. Nanghihina man sa galit, ay mas pinili ni Minto na aluin ang mga anak na umiiyak noon. Pinakain niya ito ng mga dala niyang tinapay. Ibinigay sa mga ito ang kanyang mga pasalubong para dito. Nagngingit-ngit sa galit si Minto sa kanyang asawa at kumpare. Kinuha ni Minto ang naiwang damit ng lalaki at binigay sa kanyang tiyahin noon. Kinuha naman ito ng ginang at itinago. Kung sa tingin niyong dalawa magiging masayang pagsasama niyo, kamali kayo. Nakita niyo ang kabaitan ko pero hindi niyo pa nakita kung gaano ako kademonyo. Wika ni Minto sa sarili. Si Minto ay may dugo ng isang mangkukulam o manughiwit sa salitang Hiligay noon. Matagal niya itong kinalimutan simula nang makilala niya ang kanyang naging asawa, hanggang sa tumagal na ang kanilang pagsasama. Kahit ang asawa niya ay walang alam tungkol sa kanyang totoong pagkatao, nanatili itong sekreto. Subalit hindi na ngayon. Ipapakita niya sa mga salawahan na iyon ang kanyang pangil at sungay. Hindi siya papayag na sa kabila ng kanyang kabutihan at pagiging responsableng ama at asawa, ay ganun na lamang ang ginawa sa kanya. At ang pagkawasak ng kanyang pamilya, yun ay ang hindi niya palalampasin. Kinagabihan na, habang natutulog ang kanyang mga anak, pumunta si Minto sa lumang bahay ng kanyang magulang. Doon lamang yun sa likuran na bahagi ng kanilang tirahan na mag-asawa. Pero hindi ito nakikita ng mga tao na may ordinaryong mga mata. Binalot umano ito ng salamangka at orasyon. Tanging ang kanyang mga kaibigan na albularyo lamang ang nakakakita nito kapag dumadalaw sa kanilang lugar. Hinukay ni Minto ang inilibing niyang baol na may lamang kagamitan sa pangkukulam. Meron itong libretang pula at itim. May manika na may 3 kulay: pula, itim at puti. Ang pula ay ang kanyang ginagamit kapag gusto niyang pahirapan ang kanyang biktima. Itim naman kapag gusto niya itong patayin. At ang puting manika ay gamit niya sa pagbabalik ng kulam. Maliban kasi sa pangungulam, si Minto ay isa ring manggagamot na may dugong mangkukulam. Kung kaya't hindi ito basta-basta. Pero kahit gano'n na kataas ang kaalaman niya, siya rin ang klase ng tao na hindi mo makikitaan ng kahit katiting na yabang. Palagi itong mapagkumbaba. Minsan kahit naiinsulto na ito ng kanyang mga kakilala, hinding-hindi ito pumapatol. Namulat si Minto sa pangaral ng kanyang ama na ang karunungan ay itinatago at hindi ipinagmamalaki. Hindi rin ito ginagamit para makapaminsala ng taong may inosenteng puso at isipan. Ito ay para lamang sa mga nilalang na may masamang budi at masamang gawain sa kapwa. Ganun pa man, ang pagpaparusa ay naaayon lamang sa kasalanan nito, hindi sa kung ano ang gusto ng taong gustong mamarusa ng mga may taong may kasalanan. At bago sila magbigay ng parusa, ay inaalam muna nilang dahilan. Hindi sila basta-basta lamang nakikinig sa iisang panig. Ganoon ang uri ng pamilya ni Minto. Napakapatas ng pananaw ng kanyang ama sa mga tao. Ganon din ang kanyang ina. Naniniwala ang mga ito na ang lihim na aral ay kakayahan na biyaya sa iilan lamang, kung kaya't kailangan nilang timbagin bago gumawa ng hakbang. Ito ang dahilan kung bakit balanse ang buhay ni Minto.
kayang-kaya niyang mamuhay bilang isang normal na tao na hindi mapapansin ng kahit na sino ang totoong pagkatao nito. Nasa metro ang lalim ng kanyang hinukay bago niya nakuha ang isang sako kung saan nakapaloob ang baul na yon. Kagad niya itong kinuha at nilinisan. Doon niya na din binuksan ang baul at kumpleto pa rin ang laman nito. Dali-dali niya itong niligpit at ipinasok sa isang lalagyan sa ilalim ng papag. Pagkatapos maayos sa mga gamit, sinelyuhan niyang muli ang bahay bago lumipat sa bahay kung saan natutulog ang kanyang mga anak at tiyahin. Kinabukasan, kinausap siya ng kanyang tiya. Sinama nitong sumama na sila pabalik ng Dingle pero tumanggi si Minto. Salamat sa pag-aalala mo, tiya, pero hindi na muna ako babalik. Dito na muna kami ng mga anak ko. Saka na kami pupunta doon kapag naayos ko ng gusot ng pamilya ko. Alam ko masakit ang nangyari sa pamilya mo, Minto, pero sana huwag mong ilagay ang mga batas sa kamay mo. Alam ko ang kaya mong gawin pero maghunos dili ka ha. Isipin mo yung mga anak mo. Tiya, hindi ko pagsisisyan ng kung ano man na magagawa ko. At lalong-lalo nang hindi ko pababayaan yung mga anak ko. O sige, ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa'yo. Maganda naman yung pagpapalaki ni Kuya sa'yo eh. Nasubaybayan kita mula pagkabata hanggang sa nagkaasawa ka na. Alam kong hindi ikaw ang taong padalos-dalos gumawa ng desisyon. Maraming salamat po, tiya. Nagpaalam na ang ginang sa mga bata noon. Inihatid nila ito sa may sakayan at nang nakasakay na ito, saka na sila bumalik sa kanilang tahanan. Ipinagpatuloy na mag-ama ang kanilang gawain ng araw na yon. Ang panganay niya, nakasalukuyang nasa ikalimang baitang ay pumasok na rin sa eskwela. Kasama nito ang ikalawa na noon ay nasa ikalawang baitang. Tanging ang bunso na noon ay nasa 4 na taong gulang ang naiwan kasama niya. Sa paaralan ay pinuntahan ng ina ang 2 anak para kunin pero hindi sumama ang 2 bata. Imbis na sa hapon pa uuwi ang mga ito dahil may dala silang baon, ay umuwi ang mga bata dahil takot ito sa kanilang nanay. Kasama pa nito ang kalaguyo niya na pumunta sa paaralan. Mas lalong nadagdagan ang galit ni Minto sa asawa dahil sa ginawa niyon. Kinagabihan, pinatulog lamang niya ang 3 bata at kaagad na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Inilabas niya ang kanyang mga gamit. Nagsimula ng magsindi ng kulay pulang kandila. Nagsimulang mag-usal ng orasyon gamit ang hinubad na damit ng lalaki at ng kanyang asawa. Sinimulan na niyang padapuan ng mga sakit ang mga ito. Dadahan-dahanin ko kayo. Hindi ko hahayaan na pati ang mga anak ko ay idadamay niyo sa kababuyan niyo. Wika ni Minto sa sarili noon. Isang patak ng kandila ay ang walang humpay na pangangati ng kanilang pribadong parte ng katawan. Pangalawang patak ay ang hindi magkakaroon ng kaayusan ng kanilang pamumuhay at pagsasama. Ikatlong patak ay ang hindi maipaliwanag na pagkakaroon ng mga sugat sa kanilang balat. Inabot ng kulang-kulang 1 oras ang pag-oorasyon ni Minto. Pagkatapos mag-orasyon, nanatili pa ito sa bahay hanggang sa mabuo ang 1 oras na alay niyang pagsindi ng kandila. Nang makumpleto niya ang itinakdang oras, dali-dali siyang bumalik sa kanilang bahay. Nagpahinga na hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway. Kinabukasan, pinapasok niya muli sa eskwela ang kanyang mga anak. Tay, takot po kami kay inay. Baka mamaya puntahan na naman kami sa eskwela tapos kunin. Ihahatid ko kayo mga anak. Hindi pwedeng hindi kayo mag-aral. Sagot pa niya sa mga bata. Sumunod din naman ang mga anak niya sa kanyang sinabi.
Sa daan papunta sa eskwelahan ay nakasalubong niya ang mga kaibigan ng kanyang kumpare na nang-argabyado sa kanya. Tila ba pinagtatawanan siya ng mga ito. "Minto, ano na? Balita ko mas matinik yung kaibigan ko sa'yo ah," sabi ng isang lalaki na kilalang basagulero sa lugar. Hindi lamang yung pinansin ni Minto dahil 3 bata ang kanyang kasama ng mga oras na yon. Kinagabihan, malakas ang ulan kung kaya't maagang nakatulog ang mga bata. At muli ay pumunta si Minto sa bahay ng kanyang mga magulang para sumagawa ng orasyon. Nang matapos na ang kailangan niyang gawin, naisipan niyang maglakad-lakad muna sa kanilang sitio. Nadaanan niya ang kalalakihan na nagiinuman. Hindi niya pinansin ng mga ito pero ang grupo ng mga iyon ang tumayo at lumapit sa kanya. Kinukot niya habang nilalapitan siya ng mga iyon. Patuloy naman siya sa paglalakad patungo sa madilim na bahagi ng lugar. Pero animoy natutuwa pa ang mga nito. "Sige Minto, ikaw na ang lumapit sa hukay mo," nakangising wika ni Bador. Si Minto naman ay tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad. Nang nakarating na sa lugar kung saan malayo na sa kabahayan, saka pa lamang siya huminto nun. Nilingon niya ang mga ito habang nakadiretso ang tingin sa mga lalaki. "Kanina, pinalampas ko lang kayo dahil kasama ko yung mga anak ko. Ngayong nandito na ako. Ngayon niyo ako subukan." Tumawa naman ng mga ito na tila ba biro ang tingin sa kanya mga sinabi. Nilapitan siya ng pinsan ni Raul. Kilala itong tirador ng mga alagang hayop sa lugar. Wala itong patawad. Basta pwedeng maipulutan o hindi kaya'y mabenta. Wala nang pakialam ang taong yun kung ano ang magagawa niyang pinsala sa nagmamay-ari ng hayop. Kilala din itong walang kinikilingan at ilang tao na rin umano ang napatay niya. "Bakit ang tapang mo ata ngayon, Minto ah? Kilala kang duwag mula noon at ngayon. Tumapang ka na. Hindi mo na ba may babalik yung asawa mo? Ay, baliw na yun sa pinsan ko. Alam mo bang habang wala kay pinagpasa-pasaan namin yung asawa mo?" "Sabik na sabik yung asawa mo, Minto. Siguro hindi ka marunong magpaligaya ng babae ko kaya't nahumaling yung si Vilma kay Raul." Pangungutyang sabi pa nito. Humakma itong susuntukin si Minto pero mabilis itong nakailag. Sabay salubong ng suntok kay Bador. Isang suntok lamang ni Minto ay kagad itong lumagabak sa lupa. Mabilis itong nahimatay. Sinugod naman siya kaagad ng 3 kalalakihan pero mabilis niya lang napatumba mga ito. Pagkatapos mawalan ng malay ng mga yon, inutusan niya ang mga alaga niya na isabit ang mga ito sa mataas na bahagi ng puno. Yung mga nilalang sa dilim, sumunod yon. Bumalik si Minto sa kanyang tahanan matapos maisabit ng mga nilalang ang 3 lalaki sa itaas ng punong ito. Kinabukasan, habang naglalakad para ihatid ang mga anak sa eskwelahan, narinig niya ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa 3 lalaking nakasabit sa puno. Tinatanong ang mga ito ng otoridad kung paano sila sumabit doon. Hindi din nila alam ang kanilang isasagot. Maging sila ay hindi nila alam kung anong nangyari at kung paano sila nakarating sa itaas ng puno. Tila ba nakalimutan din ng mga ito ang kanilang engkwentro dito kay Minto. Ang hindi maintindihan ng mga ito kung bakit tuwing nakikita nila si Minto, takot na sila dito. Mabilis pa na lumipas sa mga araw, marami na siyang naririnig na kuro-kuro tungkol sa pagkakasakit ng kanyang asawa at ni Raul. Sinasabi pa ng iba na karma ang nangyari sa dalawa. Dahil walang araw na hindi nag-aaway at nagkakasakitan ng mga yon. At tila ba kung anong sakit ang dumapo sa dalawa dahil
naging galisin ang dating makinis na balat ni Vilma. Ganon din si Raul. Aakalain mong kung anong mikrobyo ang dumapo sa dalawa. Lubog din sila sa utang kung sino-sino ang naniningil sa kanila araw-araw. Pinagsawalang bahala na lamang ni Minto ang mga naririnig niya. Napapangiti pa ito dahil alam niyang mabisa ang ganyang ginawang orasyon. Kinahapunan, isa sa mga alaga ni Minto ang lumapit sa kanyang bahay. Nagbigay ulat ito patungkol sa pagpapagamot ni Vilma at Raul. Nalaman na ng mga ito na kinukulam sila. Pero hindi nila alam kung sino ang may kagagawan ng sinasabing kulam. Nagpasalamat naman si Minto sa kanyang alaga at kaagad na itong lumipad palayo. Kinagabihan, mas tinapangan pa niya ang kanyang pag-oorasyon. Ang dating mga sugat-sugat lamang ay lumala. Nagkaroon ito ng mga nana at ang namagana ang kanilang mga pribadong parte ng katawan. Ang lalaki ay hindi na alam ang gagawin. Si Vilma naman ay madalas na itong nagsisisigaw na tila ba nababaliw na sa nararamdaman. Isang umaga, nakita ni Minto ang paparating na asawa. Animoy isa na itong matanda na nakatungkod kung maglakad. At ang suot nito ay mahabang saya na abot hanggang talampakan. Mahaba din ang manggas ng damit nito at may suot na balabal. Tinatawag nito ang kanilang mga anak. Paglabas ng mga bata ay nag-iiyak ang mga itong lumapit sa kanilang ina. Galit naman na tinanong ni Minto ang babae kung ano pa ang ginagawa nito sa kanila. Nakiusap naman ang babae na sana ipakinggan siya ni Minto. Ayon dito ay napilitan lamang siyang sumama kay Raul. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Pero sa mga panahong yon ay wala na siyang maisip pa para mailigtas ang kanilang mga anak noon. At nang pinunta nila ang mga bata sa eskwelahan, sinadya niyang sindakin ang kanyang panganay para matakot at dumiretso ng uwi. Dahil may binabalak si Raul sa mga bata, pati na rin kay Minto. Pero makalipas nga ang ilang araw, sa hindi malamang dahilan ay sabay silang nilagnat ni Raul. Hindi na sila gumaling-galing pagkatapos nun. Si Raul di naman ang dahilan kung bakit pinag-initan si Minto ng pinsan nito. Pinagbalakan nilang patayin si Minto pero sa hindi din malamang dahilan ay doon na ang mga ito nakita sa itaas ng puno. Nagsimula na ring matakot ang mga ito kay Minto kahit hindi malamang dahilan. Anong sinasabi mong yun lang ang alam mong dahilan para mailigtas sa mga bata? Tanong ni Minto kay Vilma. Pinagbalakan niyang samantalin si Lenlen. Kung kaya para makaiwas, madalas kong pinapaalis at pinapapunta sa bahay ng kanyang mga kalaro. Wika ni Vilma. Patawarin mo ako, Minto. Hindi ko alam kung hanggang saan na lang ang takbo ng buhay ko. Kung kani-kanina na ako nagpapagamot pero walang nangyari. Ang iba ayaw akong gamutin. Ang iba sadyang hindi nila ako kayang gamutin kaya habang buhay pa ako, magkukumpisal na ako sa iyo, Minto. Sana mapatawad niyo ako. Ikaw at ng ating mga anak. Umiiyak at hapong pagsusumamo ni Vilma. Tumingin si Minto sa kanyang panganay. Umiiyak na rin ang bata. Doon niya naunawaan kung bakit ayaw ng nanay niya ang nananatili siya sa bahay. Lalo na kapag naroroon ang ninong Raul niya. Aminado rin ang bata na isang araw habang nakaupo sa upuan ay tinabihan siya nito at tinipuan. Dahil sa narinig ay muling nagngingit-ngit si Minto sa kumpare. Nangingilid ang mga luhang niyakap ang asawa. Walang kapatawaran ang ginawa ni Raul sa kanyang pamilya. Hindi na niya pinayagan pang umalis ang kanyang asawa ng hapon na yon. Ang ginawa niya, inorasyonan niya ang kinuha niyang tubig galing sa kumukulong sinaing. Pagkatapos ay ipinainom niya yon sa kanyang asawa. Inorasyonan niya ang bunbunan nito at inihipan.
Tayhop ang tawag sa iligay noon. Matapos niya itong gawin ay tila ba inihipan ng napakalamig at preskong hangin si Vilma. Dali-dali itong nakatulog sa papag. Maingat na hinaplos ni Minto ang buhok ng asawa. Habang ibinubulong sa sarili na muli niyang ibabalik sa dati ang saya at buhay ng kanyang pamilya. Samantalang si Raul naman ay paparanas niya rito ang hilakbot at takot na kailanman ay hindi niya pa naranasan. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata sa tabi ng kanilang ina, bumangon si Minto at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinindihan niya ang itim na kandila. Pahiwatig yun na wala siyang balak na buhayin ng lalaki. Pero bago yon, ipaparanas niya dito ang sakit na ni minsan ay ayaw na nitong maranasan at ayaw na nito mabuhay pa. Hiniwaan niya ng konti ang kanyang palad hanggang sa dumaloy ang mapupula niyang mga dugo. Pumatak sa ginawa niyang bilog kung saan naroroon ang kanyang alay na isang itim na manok na kanyang ginilitan ng leeg. Pinatulo sa mismong damit ni Raul. Si Raul naman ng mga oras na yon ay nagsisisigaw na sa takot at sakit na kanyang nararamdaman. Sumisigaw ito ng wag. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong saktan. Parang awa mo na. Malakas ang sigaw ni Raul, habang si Minto naman ay nakahalakhak na parang demonyo habang nagsasabing, Pre, huwag kang matakot. Sige na pre, sabihin mo na kung ilang taon na bang tinarantado mo, kung ilang kabataan na bang pinagsamantalahan mo, kung ilang pamilya na ang winasak mo. Sige pre, magsalita ka. Huwag kang matakot. Magsalita ka. Wala naman sa sariling sumigaw si Raul nang, ako yung nagsamantala sa pamangkin ko. Paulit-ulit yun. Mula 9 na taong gulang hanggang sa nag-16, nabuntis yun. Ako yung nakabuntis kay Elena. Pinagsamantalan ko yung nagpatiwakal na guro. At kung ano-ano pang mga karumal-dumal na krimen ang sinabi nito. Lubayan mo na ako. Lubayan niyo ako. Ayoko pang pumatay. Ayoko pang mamatay. Sabi ni Raul. Halos hindi makapaniwala ang mga kaanak nitong nakakarinig sa mga sinasabi niya. Pati ang pamangkin niyang nabuntis niya noon na isa ng dalagang ina ay naroroon. Humagulgol ito nang binanggit ni Raul ang mga sinabi nito patungkol sa panggagahasa nito sa kanya. Awang-awa naman ang mga anak nila sa bata. Tinatakot ito ni Raul. Napapatay ng kanyang mga magulang at mga kapatid kapag nagsumbong ito. Kung kaya't tuloy-tuloy ang paggalaw nito sa kanya hanggang sa nabuntis. Wala itong pinipiling lugar. Madalas pagkagaling sa eskwela, inaabangan nito ang bata sa daanan papasok sa kanilang lugar. Dinadala sa masukal na lugar kung saang walang makakakita at makakarinig sa kanila. Tinututukan nito ng patalim ang bata habang ginagalaw at minsan kahit sa mismong bahay ng mga ito. Sumisigaw si Raul na gusto niya pang mabuhay nang biglang kinuha ng ama ng batang binuntis niyang itak. Paulit-ulit niyang tinaga si Raul habang sumisigaw ito ng mamatay ka na, mamatay ka na, na naging sanhi ng agarang ikinamatay ni Raul. Kahit si Minto ay hindi niya inaasahan ang pangyayaring yon. Inihinto niya na lamang ang pananakot kay Raul at tuluyan ng tinapos ang orasyon. Ginupit niya na lamang ang damit ng asawa na inorasyonan niya. Pinakuluan niya ito gamit-gamit ang piniga niyang puno na makabuhay. Tinubigan niya ng 3 baso ng tubig na galing sa simbahan. Hinaluan ng luya at asin. Pinatuyo niya ang 2 baso
at ang isang baso ng tubig na natira, yun ang pinainom niya sa kanyang asawa. Inuulit-ulit niya ang ganong proseso ng 7 araw at matapos ang araw na kanyang itinaga, ang kanyang asawa ay unti-unti nang nagiging maayos. Hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling at muli nang bumabalik sa ayos ang kanilang pagsasama. Isang hapon, may matandang pumunta sa kanilang bahay. Hinahanap nito si Minto. Tinuro naman ni Vilma kung nasaan ito. Kagad naman itong pinuntahan ng matanda. Kasalukuyang nagsasaka si Minto ng kanilang bukirin nang lumapit ito. "Minto, kay tagal kitang hinanap. Sa wakas ay natagpuan na din kita." Nilingon ito ni Minto at doon nakita niyang ang albularyong ito na kaibigan ng kanyang ama. "Naparito ako dahil manghihingi ako ng tulong sa iyo. Narinig ko ang nangyari sa isang notorious na kriminal dito sa lugar niyo. Kung paano nagkasakit at kung paano ito nagkumpisal na mga ginawa niyang krimen. Isang tao lang ang gumagawa ng ganong klase ng pangkukulam, Minto. At yun ay ang ama mo. At ngayon masaya ako dahil may sumalunga sa naiwan itong kaalaman. May malalapitan kami." Masayang wika ng matanda. Kasalukuyan itong may ginagamot na dalagang kinulam ng binatang binasta nito. Masyado pang bata ang dalaga. Wala pa sa isip nito ang pagnobyo dahil nasa pag-aaral ang konsentrasyon niya. Hindi matanggap ng lalaki ang kabiguan kung kaya't ipinakulam nito ang dalaga. At lubhang malakas na mangkukulam ang may gawa nito dahil kahit gawin ng albularyo ang anumang bagay na kaya niyang gawin, ay hindi nito mahuli-huli ang mangkukulam. Dahil sa awa ni Minto sa bata at sa magulang ng biktima, tinulungan niya ito. Ibinalik niya ang kulam sa may gawa at bumalik sa ayos ang kalagayan ng bata. Marami pa ang mga natulungan at nagamot ni Minto, Sir Seth. At ang lahat ng iyon ay hindi alam ng kanyang pamilya. Maliban lamang sa kanilang bunso na dahil yun ang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Sa kasalukuyan ay nasa Negros na nakatira mga mag-anak na ito. Doon na rin nakapag-asawa ang kanyang mga anak. Paminsan-minsan ay bumibisita si Minto sa kaibigan nitong albularyo. At yun ang nagpasa ng kwento ni Minto sa kanyang kaapuhan.